Magandang gabi po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating Panginoon. Ang ating mensahe ng Panginoon ngayong gabi ay makikita dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 21. In NKJV version, sabi dito, "Therefore, if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel for honor, sanctified, and useful for the master, prepared for every good work." Ang aking pamagat, ang title ng aking mensahe ngayong gabi ay Sanctification for a Purpose. Na tayo ay pinababanal ng Panginoon dahil may layunin siya. May purpose tayo. Lahat ng mga bagay dito sa mundo ay mayroong purpose, mayroong layunin. God sanctified us for a purpose. In 2 Timothy chapter 2 verse 15, sabi dito, "Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth." Na sa Tagalog, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na magtuturo ng katotohanan. So pag sabing kalugod-lugod, paano tayo maging kalugod-lugod sa Panginoon? Para maging kalugod-lugod tayo, dapat tayo ay maging banal, sanctified. Tayo talaga ay malinis. Yan ang ibig sabihin ng sanctification or sanctify. Sanctification means to set apart for special use or purpose. That is to make holy or sacred, free from sin. So sanctification is essential or important to every Christian. In order for us to align to His standard, because God is holy and righteous. Nais tayong maging banal din at tuwid. Kasi hindi tayo magagamit kung tayo may karumihan pa. So patuloy pa rin ang Panginoon, ang Diyos, na tayo pinabanal from glory to glory. Sabi dito in Deuteronomy chapter 14 verse 2, "For you are holy people to the Lord your God, and the Lord has chosen you to be a people for Himself, a special treasure above all the people who are on the face of the earth, that you are being set apart and chosen for His purpose." Na ikay hinihiwalay at pinili para sa isang layunin, para magamit ka sa kanyang kaharian. Sabi dito balik tayo in 2 Timothy chapter 2 verse 21, anong nais ni Lord sa atin? God wants us to be cleansed or purified. We have been cleansed, na tayo't lininis na ng dugo ng Panginoong Hesus, that our sins had been forgiven. He cleansed us from glory to glory. Because He has a purpose. Purpose of our Lord Jesus Christ. Anong purpose ni Lord? Bakit ginawa niya sa atin ito? To be a vessel of honor. Na ibig sabihin, sisidlan ka ng karangalan ng Diyos. To be a vessel of His Word. To be a vessel of truth. And to be a vessel of the Holy Spirit. Nasisidlan tayo, na tayo magiging sisidlan ng banal na Espiritu. To be sanctified, holy, and set apart in order to be useful to the Master. Sino ba ang Master natin? Walang iba kundi ang Panginoong Hesus, our Lord Jesus Christ. Para saan? To be His servant. Para sa gawain niya. For the God's service. Sabi nga dito, prepared for every good work. Na tayo talaga ay talagang we are being prepared para sa gawain, to serve God and to serve others.
God purify us, Francine, through the blood of our Lord Jesus Christ. Equip us by the Word of God and empowered us by the Holy Spirit to live in sanctified life and set us apart for God's service. So tayo tinawag, God called us for a purpose. Anong purpose? No? Number one is He called us to worship God. We are created to worship God. Na alam natin na tayo ay talagang nilalang para siya sambahin at bigyan ng kapurihan. Number two, He called us in a ministry. Tayo tinawag parang sa isang ministry. Ministry to serve God and to serve others. Para lumawak pa ang kaharian ng Diyos. Sabi dito sa 1 Peter chapter 4 verse 10 to 11, each of you should use whatever gifts you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in various forms. If anyone speaks to the very words of God, at dito rin sa Ephesians chapter 4 verse 11 to 13, Christ chosen us to be apostle, prophets, missionaries, pastors, and teachers, so that His people would learn to serve and His body would grow strong. Na pinapalawak ng Panginoon ang kanyang kaharian. Kaya ginagamit niya ang bawat isa sa atin para maging missionary, para maging vessel ng kanyang mga salita, pagpahayag ng kanyang mga salita. And number 3, He called us for a great commission. In Matthew 28 chapter 28 verse 19 to 20, making disciples, that pinapahayot tayo ng Panginoon para to make disciples, that we became be an instrument to serve others, to save others, na tayo rin ang magiging instrumento para sa ikaliligtas ng marami. And number 4, hindi lang sa mga gawain tayo tinawag, hindi lang para sa mga magpahayag ng mga salita ni Lord, hindi ka lang tinawag para sa ministeryo, hindi ka lang tinawag para umupo lang sa loob ng iglesia, hindi ka tinawag para lang sa lahat ng gawain niya. Tinawag ka rin niya para ikay pagpalain. He called you to bless by God. Sabi dito in Leviticus chapter 20 verse 24, God gave the best land as He promised to the Israelites, full of honey and milk. So God wants us to bless you abundantly through our Lord Jesus Christ. So maraming salamat dahil pinalaya na tayo ng Panginoon, ng Panginoong Hesus. We are now free from any curses on infirmities, curses of the poverty, and kautangan in debt. Maraming salamat sa lahat ng tanikala na yon na gumapos sa atin. Na tayo'y tinawag ng Panginoon at tayo nang ay tinawag na children of God. Mga anak ng Diyos. Kaya sabi in conclusion sa Romans 12, chapter 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Na tayo na ngayon ay pahayag ng salita, gumagawa ng lahat ng gawain ni Lord. Dahil tayo na ngayon ay pinabanal niya. Because He sanctified us para sa isang gawain. So maraming salamat sa mensahe niyan ni Lord na ngayong gabi at maraming tayo manalangin. Hallelujah, maraming salamat Panginoon sa mga salita mo o gana narinig namin na tunay Panginoon na kami tinawag mo para sa iyong gawain, sa iyong layunin Panginoon. Maraming salamat dahil Lord pinagkatiwala mo sa amin ang lahat ng mga salita mo, ang lahat ng gawain para lumawak pa Panginoon ang iyong kaharian. Maraming salamat Panginoon dahil patuloy
mo kami pinagpapala sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, O God. Maraming salamat dahil sa krus ay talagang tunay, Panginoon, na kami pinalaya na ng Panginoon at patuloy na pinabanal para sa iyong kaharian. Maraming salamat po. In the mighty name of Jesus. Amen and amen.